Okay. Recently I received a message where asking me how was the hiring process sa Sutherland BPO. So I'm gonna show you. Ito ang sabi niya. Hi, I saw your post po and planning to apply in Sutherland Clark today. Can you share some experience and tips? And mahirap pa interview because now pa lang kinakabahan na ako. Okay. Let's answer the question kasi kwento ko yung pinaka process ng Sutherland sa application nila or sa hiring process nila. I got referred dun sa asawa nung kaibigan ko. And then after that, actually, hindi ko sana plano sa Sutherland, actually sa TASAS. Kasi I receive a lot of comments na maganda yung environment sa TASAS. And then, yun, mayroon silang free na lunch. So makakatipid ka kung sakali. And yun nga, nandun din nagtatrabaho yung kaibigan ko sa TASAS. Kaso, dahil nga, try ko muna sa Sutherland kasi i-refer ako and maganda daw sa Sutherland. Try ko lang. Na-refer ako and then pumunta ako sa site ng HR. Pumunta ako doon and then yung ganito yung naging process nila and tips na rin. Later I'm gonna provide the tips. Yung pinaka-process na ginawa ng Sutherland is pumunta ako dun sa site, dala ko yung resume ko. And then, meron silang screening. Yung screening yan, tatanungin ka, how did you find or how did you know na hiring yung Sutherland? And then, bakit yung Sutherland pinili mo? Ano yung natapos mo? Ano yung previous work? If you have BPO experience, what is your role and what are the things that you usually do dun sa account? Yan, pina-explain yung mga roles ko dun sa previous company ko, which is yung VXI nga. Yan, I'm gonna create separate video dun sa VXI kasi maganda rin yung hiring process nila at yung experience ko dun since telco ako dun. And then sabi ko nga sa Sutherland is nakahandle ako ng telco account and healthcare for 6 months. And then yan, in-interview ako ng experience ko, ano yung mga ginagawa ko sa previous account ko. Screening lang. Tapos, yung pinaka-screening na yun, focus niya is yung resume. Kaya kung ano yung nilagay mo sa resume mo, dapat totoo, walang eme-eme. Dapat maglagay ka ng totoong information. Yun yung i-screen nila, taga saan ka, sino yung mga nilagay mo dun sa resume mo, kakilala mo, sino to, sino yan, etc. So, sa screening, focus nila is yung resume. Then after ng screening, naghintay ulit ako para matawag. And then, initial interview. After initial interview, sa initial interview kasama na rin doon yung salary negotiation. Sa pinaka-initial interview, pinapili ako what account gusto ko. Meron silang ramping for healthcare account and then telco. Yung telco nila is the previous telco that I handled, which is AT&T. Kaso, retention yung focus ng Sutherland yata. Hindi ako nagkakamali. Hindi sila yung sales. And previous ko is sales. Hindi ko siya in-accept kasi yung salary package na is mababa compared dun sa healthcare. And then yung healthcare, mas pinili ko kasi hindi siya ganun ka-heavy yung trabaho. And then yung salary niya, mataas ng dihamak kay AT&T o yung kay telco. So, pinili ko yung telco. And then, hindi ako masyadong tinanong nung initial interview since they're ramping nga. At meron na rin akong experience. So, they did not focus dun sa pinaka-interview. Kasi nga, alam na nila na plakado naman kahit na i-hire ako. And I tried to negotiate dun sa salary kaso hindi na pwede. Kasi nakabase sila dun sa tenuity. That time, I only had 10 months experience. Combination of telco and healthcare. So, yun lang talaga may offer nila. Package siya. And then, yung nagkatalo lang sa allowance based sa tenuity. And then, in-accept ko na nga. And then, the rest process is final interview.
which is be done through over the phone. Pinaghintay muna ako sa site, and then um, after few minutes or 30 minutes siguro ako na naghintay, kaso in-inform ako na uwi muna ako sa amin kasi yung interview is gagawin siya over the phone na lang. Over the phone naman talaga, kaso nga lang hindi ata available yung computers nila, so tatawagan na lang nila ako. And then yung mag-interview sa akin is galing Australia. Pinoy din siya pero nasa Australia sila. Not sure dun sa country pero as far as I remember sa Australia. And then kinabukasan, that day I was waiting for the interview kasi hindi ako naka-receive ng call. So what I did, bumalik ako ulit sa site to follow up nung kinabukasan na. And then sabi nga nila na hindi ako natawagan nung paghahapon kasi nga na-reschedule yata ako. And then they told me na expect the call within the day. Then in-expect ko naman yung tawag. And Pinay yung nag-interview sa akin. Pero located sila sa Australia. And then, mga tinanong nila is parang subjective questions to measure your communication skills. Kasi yun yung pinakakailangan. Dapat magaling ka not totally magaling, pero equipped ka using the English language. Yun yung pinaka-prior niya. Pero walang mali o tamang sagot dun sa mga tanong nila. Yung mga tinanong nila is two questions. First question was kung magiging character ka kung pipili ka ng character, sino ka and why? So yung pinili ko nun si Monkey D. Luffy ng One Piece. And then yun, nag-reason out lang ako kung bakit siya yung pinili ko. And I compare my personality dun sa character ni Luffy. Then after that, ano yung parang personality ko na may aambag sa company. Yun yung pinakalagi kong sinasagot. I answer the question and then makikinabag yung company sa sagot ko. Laging ganyan. Pangalawa is that, how will you define success? And then yun medyo na-challenging ako doon. Pinakasagot ko doon is acknowledgement. Acknowledgement for anything. Small things, big things, red flags. Dapat acknowledge ka. And then na-expand ko lang yung answer ko and then make sure ko na yung company makikinabang dun sa mga sagot ko. Baga parang binebenta mo yung sarili mo sa company. Then they congratulate me kasi I passed the exam dun sa panel interview. So they will send the scores sa HR. And then within that day din, tinawagan ako ng HR na pumasa nga ako sa final interview. After final interview, they told me na magsasend sila ng link via Webex, and then i-interviewin ako ng managers ng mismong healthcare, mga TLs ganyan, sa Sutherland Clark, tsaka yung AM or account manager. Then kinabukasan, mga bandang 12 yata yung or 3, hindi ko na sure. Tinawagan ako, in-interview ako ng mga TLs. And then, yung interview madali lang pero about sa previous company ko, healthcare din. Gawan ko siya ng part 2, yung pinaka-interview.